mga ka-GP natin, sa tito naman ang pag-usapan natin. Yan, mga kababayan. Kahapon, napag-uusapan po, talagang uminit ang usapin ng social media dahil inasahan po natin na maaring magpalit at any given time ng panibagong liderato sa Senado. Dahil nga po mga kababayan, maraming umaalma, kagaya na po unang-una ni JB Ejercito na nagagalit dahil hindi daw natutuon doon sa tunay na culprits, mga ka-GPnatics, bagkos nasusunog daw ang bahay nila kung ang tinutukoy na bahay nila ay ang Senado. Eh, anong magagawa natin? Yun ang tinutukoy, yun ang pinapangalanan ng mga nasabing mga testigo, senadores, mga kababayan. Ngayon po, binigyan po natin ng analysis na kumbaga, sabi natin, would it be prudent na ituloy nitong sila Lacson, mga kababayan, ang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee despite the fact na ang kanyang mga kasamahan, mga colleagues ay nagrereklamo na at gusto na nila itong ipahinto. Mga kababayan, kasi ang lagay kapag itinuloy daw nila Lacson ang nasabing pagdinig, mga kababayan, maaaring mawalan sila ng kaalyado. Ang mga kasama nila dito sa majority ay maaaring lumipat sa minority or maging independent at syempre maaalis at mapapalitan, mga kababayan, itong si Tito Soto kapag yun ang nangyari. Subalit nagmatigas itong si Panfilo Lacson. Yes, tama po kayo na narinig. Nagmatigas itong si Panfilo Lacson, mga kababayan, na kahit humarang pa ang mga senador, kahit mukha pa ni Marcoleta ay laging nandyan, tuloy ang Senate Blue Ribbon hearing sa Senado. At hindi po sila magpapatakot kahit maging kapalit pa nito ang pagkakaalis nila sa pwesto, maging chairman ng Senate Blue Ribbon at maging Senate President ng Senado, mga kababayan. Ganyan katapang ang mga pahayag nitong si Panfilo Lacson. Okay? Ito po, mga kababayan. Number 28, Raymond at Paas mula sa Senado. Raymond, please come in. Mayor, pinasinungalingan ni Senate President pro tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Lacson, ang ipinakakalat ni Senator Amy Marcos na wala nang tungkol sa flood control. Ayon kay Lacson. Kasi sabi ni pala ni Amy, nakalimutan ko, ay hindi na raw po, mga kababayan, itutuloy ang pagdinig sa Senate flood control, mga kababayan, anomalies probe. Okay? Yan ang sinasabi ni Amy Marcos na hindi na daw itutuloy. Kumbaga, gustong palabasin ni Amy na natatakot itong sila Panfilo Lacson at Tito Soto na maaring kumalas sa kanila ang iba pang member ng majority. Okay? Pero sabi ni Lacson, mga kababayan, hindi totoo yan. Sinuspindi lang nila ng hanggang sa 2 linggo yung investigasyon para tapusin ang deliberasyon sa 2026 national budget. Sa panahon na ito, pag-aaralan ng komite ang mga dokumento at ganoon din yung mga testimonya na kanila nang nakalap kung maaari na silang maglabas ng partial committee report. Dahil sa susunod na pagdinig, dito iimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldico na sinasabing nasa abroad. Pinayuhan ni Lacson si Senador Amy na dumalo sa mga hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, makinig sa mga kaganapan sa Senate Session Hall upang hindi siya malilito at higit sa lahat ay magbasa siya sa mga chat group ng mga senador para siya ay updated. Uy, baka soplak na soplak ka. Oo nga naman kasi. Umattend, makinig sa mga plenaryo para sa ganoon malaman mo kung tuloy pa rin. 'Di ba, mga kababayan, kung ano yung maging updated ka sa mga nangyayari. Etong si Amy, nag-left the group pa nga sa kanilang chat group. Dahil mga kababayan, napapahiya eh. 'Di ba? Pumupunta lang doon para ipagtanggol ang mga Duterte. Pupunta lang doon, mga kababayan, para magsalita para sa mga Duterte.
ayaw makinig. Ayaw makinig kapag hindi pabor sa kanila ang pinag-uusapan. Pag hindi pabor sa kanila ang tinatalakay, ito po mga kababayan ay laging wala. Laging bingi. O, paano ka matututo niyan? Dapat, bilang isang senador, balanse kayo sa mga bagay-bagay. Nagsenador nga kayo politiko. Di ba open to public scrutiny? Baka na-block yung number ni Senator Amy kaya hindi nalalaman. Ayan, kasama ba sa grupo? O kaya ba ang Ang sabi niya kahapon ay siya ang nag-left the group. Nag-left the group na siya. Bakit? Kaya wala daw siyang ibang sisihin kundi sarili niya dahil bakit siya nag-left the group, sabi ng mga senador sa mayorya. Nga, 'di ba mga kababayan? Kaya hindi siya nagiging updated Bakit? Ayaw niya ba na mga ka-GPnatics na mayroong kumbaga, 'di ba? Ano lang naman 'yun It's a normal na gawain sa kanilang mga senador na magkaroon sila ng mga talakayan, na magkaroon sila ng mga debate. Mga ka-GPnatics, kung hindi pabor sa'yo yung napag-uusapan, hindi pabor sa mga kakampi mo, di dapat matuto ka na ipaglaban yung mga yon. Di idepensa mo, di ba? Ibigay mo yung nararapat, yung kakayahan mo para madepensahan yung ninyo. Di ba yung side ninyo? Pero kapag, halimbawa, alam mo ng talo, ipagpilitin mo pa, yun kasi ang gusto niya Itong si Amy masunod yung kanilang, yung kanila pong kagustuhan. Na sila lang po ang pakikinggan. Anak ng baka naman yan, mga kababayan. May mga group chat din pala ang mga senador, Ano yan? Viber, siyempre, Messenger ba yan? Meron daw, Mayor, at nagkaka-updatean sila doon. Inamin naman niya kahapon, Mayor, na nag-left the group na daw siya, si Senator Amy. Bakit siya umalis? Paano siya ma-update sa mga nangyayari kung umalis siya dyan? Kaya nga, sinagot siya doon sa sinasabi niya, di ba yung unang interview mo dyan, sinasabi niya na wala na daw hearing. Kami lang narinig na ang hearing. Sabi ay abay, alam mo Raymond, in fairness kay Senator Ping Lacson, dapat huwag tantanan ito dahil habang tumatagal, abay dumadami pa Raymond ang mga natutuklasang scam ng mga flood control at mga substandard na mga government projects ng DPWH. Hindi lamang sa flood control, pati mga building, mga tulay. Ayan. Ako ay sumasang-ayon sa bagay na yan, mga kababayan, na dapat talaga huwag tantanan nitong sila Panfilo Lacson ang pag-iimbestiga. Kahit na anong mangyari, mga ka-GPnatics, ito man ay tumungo dahil sila naman po nagsabi, ang Pangulo, mga kababayan, kung saan man sila dalhin ng ebidensya, kung saan man sila dalhin ng mga nasabing mga testigo, ay yun ang unahin nila. Mga kababayan, hindi naman nangangahulugan kasi na porket dito lang nakatuon ngayon, yung investigasyon silang naituturo, sila na lang ang kasabwat, 'di ba? Maaring ang ginagawa dito, mga kababayan, dahil hindi pa po naisasama yung mga kongresista, hindi pa ito naiimbestigahan. Dahil sarili nilang baluarte, sarili po nila na mga kasamahan ang kailangan muna nilang linisin. Paano ka maglilinis ng ibang ahensya or ng ibang tao kung sarili ninyo mga kasamahan, sarili po ninyo dyan sa nasabing institusyon ang unang may kagawa ng katarantaduhan? Diba? Mga ka-GPnatics? At maliwanag na maliwanag ako, tama yung sinabi ni Winnie Monsod kahapon, na kung mayroong tatanungin siya kung sino ang unang-una na talagang credible doon sa mga lumabas, ay si Bernardo. Pero sinabi ni Winnie Monsod, pero hindi pa lahat yan nag-all out. Meron pa silang mga tinatago, meron pa silang mga pinagtatakpan. Pero sinabi talaga ni Bernardo doon sa kanyang affidavit, mga kababayan,
wala na siyang pag-aalinlangan doon na sinabi niya, opo, may kasalanan ako. Ako talaga ang isa sa mga ugat. 'Di ba? Mga ka-GPnatics, doon makikita natin na nagsasabi to ng totoo. Pero hindi ko sinabi na kumpleto na. Pero pinangalanan niya, 'di ba? Pinangalanan niya. Sino yung mga pinangalanan? Mga ka-GPnatics, binanggit niya, sino to? Si Rebilla. Binanggit niya etong si Escudero. O, binanggit niya sila Binay. O, yung mga yon at iba pang mga personalidad, mga ka-GPnatics, sabihin man natin na hindi kumpleto yung hawak niyang ebidensya at hindi niya kayang patunayan yun ng sabay-sabay. Pero ako naniniwala, yung mga tao na yon ay talagang dawit. 'Di ba? Kailangan nilang ipaliwanag yung kanilang mga sarili. Subalit mga kababayan, merong mga nadiin na pangalan doon. Ito na nga si Escudero na talagang sinabi po na nakatanggap ng 160 million kickbacks, mga ka-GPnatics. At siya mismo ang sinabi, kinote pa dahil mayroon text sa kanya. 'Di ba? May text sa kanya na kung saan po, o may text na pinapakita, kayo dyan sa DPWH, alam ko, ang baho ninyo. Pero okay lang sa akin. Ang gawin nyo lang, bigyan nyo ako, babaan nyo ako ng proyekto. Oh. Ibig sabihin, kinonsinti yung katarantaduhan. Kumuha ng sariling kickback. 'Di ba? At tama na ituloy nila Panfilo Lacson dahil sabi ko nga po, dito lang tayo nakakakuha ng sarili natin na nakakapagbigay tayo ng perception kasi nakikita natin ang galaw, nakikita natin ang gesture, nakikita natin yung kanilang mga paliwanag at makikita natin yung kanilang mga mata kung sila ba ay nagsasabi ng totoo, may kulang, or sila po ba ay nagsisinungaling. Kasi we can compare the previous statement and the present, right? Oh. Bata naputol si Raymond, nilindol ba? Ayan, dapat nasimulan na yan. Abay, sabi Moises nga ng Barreto. Presidente Bonget, sabi niya, I opened the Pandora's box. 'Di ba? Tuloy-tuloy na yun. Ngayon nabuksan na, abay, wag tayong titigil. Ayan, sa mga nauna nang isinalang sa Blue Ribbon Committee. Abay, dapat tuloy-tuloy yan. Suyurin na natin, lubos-lubusin na natin. Kaya kung meron bang ICI na, abay, tuloy ang trabaho ng Blue Ribbon Committee. Ayan, Raymond, ayan, naputol ka. Ayan, oo. Mayor, at sabi nga si Senator Pingkong siya ang tatanungin, pwede na siyang maglabas ng committee report dahil nga nakita na nila yung mga dapat baguhin na batas. Sa problema, yung mismong mga kasamahan niya, ang daming gustong paharapin. Kaya hindi rin dapat lang na ituloy pa rin itong hearing nito ang SISTE at saka ang dami din lumalabas pa na bagong impormasyon na kailangan nilang likumin lahat at iniisip nila na pagbalik nila ng hearing ay para mabilisan ng matapos ito, Mayor. Ayan, tama yan, Raymond. Kasi Bulacan, Central Luzon pala itong mga nababanggit. Dyan sa Bicol, Talamak din. Ayan, pati pala dyan sa Visayas at Mindanao. Baka dyan sa Visayas at Mindanao, mas malalaki pa. Mga kababayan, di ba, Bulacan, may Bicol, tapos dito ngayon sa Mindanao, sa Davao, di ba, mga ka-GPnatics? Ang daming mga ghost projects, ang daming mga substandard projects na mga nangyari. Bilyones din po ang mga nawawala, no? Sila lang ang yumayaman, pero tayo po ang nadidisgrasya, tayo po ang namamatayan dahil po sa mga politiko na to na magnanakaw sa kaban ng bayan. So, dito mga kababayan, sana makakita na nga tayo ngayon ng mga politiko na mapakulong, 'di ba? Dahil si Pangulong Bongbong Marcos lang ang naglakas ng loob na kahit papano mga ka-GPnatics talagang wala pong inurungan. Dahil si Duterte yan, ang sinasabi pa nito ni Duterte dati, hindi niya kaya ang korupsyon. Dahil talagang ito ay talagang talamak na. Kahit daw 20 years pa siyang paupuin, ay hindi niya po ito kayang sugpuin. Pero iba po ang ating Pangulo, mga kababayan. Dahil siguro kaya hindi kayang sugpuin ni Digong Duterte ang korupsyon noon,
mga kababayan, dahil puro kaalyado, kakampi, 'di ba? At kakilala kamag-anak ang nasabing mga korap. Kasi ang style pa nga nila noon, kapag uminit, kapag na televise or sabihin natin na ito po ay lumabas yung kanilang baho, biglang-bigla ang gagawin ni Digong Duterte, tatanggalin at papalitan ng kaalyado din. 'Di ba? Ganoon katindi. Ito po ay inilabas din ni Pebble sa Talakera, 'di ba, sa kanyang page na sinasabi, ganyan magtakip ng korupsyon si Digong Duterte noon. Kapag merong nahuhuli, pag may nabubuking, tatanggalin lang yan sa pwesto. Ipapalit, kakampi rin, kaalyado. Para sabihin na sila po ay gumagawa ng paraan para matigil ang korupsyon. Di ba, motion science? Macaroons. Okay, so next topic tayo mga ka-GP Natics. At ito naman ang pag-usapan natin. Hay nako, mga kababayan.